For our second session, we will now officially start our discussion on the law on obligation and contracts. This law will begin at Article 1156 of our new Civil Code. So, ang dami na nating nalaktong article o batas sa new Civil Code. Kaya mahirap talaga pag-aralan ng batas kasi sobrang dami talaga. But don't worry guys, focus lang tayo sa obligation and contracts and we will make it simpler para maunawaan natin mabuti. So today, we will talk about the general provisions of obligation and contracts. Kapag sinabi natin general provision, ibig sabihin, ito yung mga talata ng batas na applicable sa lahat ng pagkakataon. So in this case, yung pag-aaralan natin today ay mga talata ng batas na pwedeng gamitin sa lahat ng pagkakataon basta obligation and contracts ang pinag-uusapan natin. But when we say specific provision sa batas, ibig sabihin special siya dahil applicable lang siya sa specific case or scenario na tinutukoy ng batas. So let's start. Alright, so first, what is the legal definition of obligation? The answer is in the law itself. Article 1156 says that an obligation is a juridical necessity to give, to do, or not to do. Ang obligasyon daw ay isang juridikal na kailangan nating ibigay, gawin, o hindi natin dapat gawin. Juridical also means judicial. Okay? Kaya ang ibig sabihin ng juridical necessity ay kapag may mga bagay na hindi mo natupad, hindi mo naibigay, hindi mo nagawa, o kaya naman bawal gawin pero ginawa mo. Pwede nang ilapit ang issue sa korte o sa judge, no? So that is juridical necessity. It can be enforced through courts in case of non-compliance. So sa Article 1156, makikita din natin yung dalawang uri ng obligasyon. No? Aside from its definition, meron tayong makikitang two kinds of obligation dito. Una, real obligation. Ibig sabihin, may obligasyon kang magbigay ng something. Example, utang. Obligasyon mong ibigay yung pera na inutang mo. O kaya naman sa Shopee, no? Obligasyon ng Shopee na i-deliver o ibigay sa iyo yung item na in-order mo. Basta may bagay na dapat ibigay o iabot, ang tawag natin doon ay real obligation. On the other hand naman, ang personal obligation ay tungkol naman sa action. Okay? Ibig sabihin, may obligasyong gawin o hindi dapat gawin. So, for example, paggawa ng bahay, pagkumpuni ng sasakyan, pagtatrabaho, ayon sa employment contract, may dapat kang gawin o kailangan ng aksyon, that is, personal obligation to do. Kaya naman, bawal magtapon ng basura, bawal manigarilyo, bawal ipagamit sa iba yung sasakyan na hiniram mo. Anything na bawal gawin, that is personal obligation, no? Not to do. So to emphasize guys, real obligation, there is something to give. While personal obligation naman, it is about doing or not doing. Okay, that's 1156. So, sa isang legal obligation, ito dapat yung makita natin. Kapag sinabing essential requisites, ibig sabihin mga bagay o elemento na dapat nandun. Dapat kumpleto, walang kulang. Alright? So, una, ang isang legal na obligasyon, dapat may parties, of course. O dapat may mga taong nag-uusap. Si debtor or obligor at si creditor or obligee. No? Ginagamit natin yung term na debtor at creditor kapag ang tinutukoy natin ay real obligation. May kailangan ibigay na something. Samantalang ginagamit naman natin yung term na obligor or at obligee kapag ang tinutukoy natin ay personal obligation to do or not to do. Okay? Si debtor or obligor, siya yung may duty, okay? Or pananagutan, responsibilidad na magbigay ng something o gumawa ng obligasyon. Bakit siya passive subject? No? Kasi wala siyang choice, kundi gampanan lang kung ano man yung obligasyon niya. No? Automatic yon, lalo na kapag due date na or pag nag-demand na si creditor or obligee. No? Yung pangalawang parties naman, si creditor or obligee, siya yung may karapatan mag-demand ng obligasyon kay debtor
or obligor. Bakit siya active subject? Kasi may choice siya kung ipapagawa ba niya yung obligation or hindi na lang. Okay? Nasa kamay niya, nasa kanya talaga kung gusto niyang ipaglaban yung karapatan niya. At kung ide-demand niya yung fulfillment ng obligation o wag na lang. Alright? So, those are the parties in an obligation. Debtor, silent B, okay? No? Or obligor, sila yung passive subject. He who has the duty, no, bound to the fulfillment of the obligation. And the other party is the creditor or the obligee. Active subject, he who has the right, the person entitled to demand the fulfillment of the obligation. Alright? Second requisite naman ay ang prestation, or in simple sense ay ang object or subject matter ng obligation. Ano ba yung pinag-uusapan sa obligation na dapat ibigay kung real obligation? Okay, pera ba? Bahay ba? Kotse ba? Cellphone ba? Or anumang gadget ba? No? Ano ba yung pinag-uusapan sa obligasyon na yon? So that is prestation. Kung personal obligation naman siya, ano yung dapat gawin o hindi dapat gawin? So, example, construction ng bahay ba? Pagkukumpili ba ng sasakyan? Pagtatapon ba ng basura? Alright? So, yun yung tinatawag natin na object of obligation or in legal term, prestation. Okay? At panghuli, yung juridical or legal tie. Ibig sabihin, saan nanggaling yung obligasyon na yun? So, dapat pala may pinanggagalingan yung obligasyon natin, no? Para maging legal. At makikita natin yon sa sources of obligation na makikita sa susunod na provision. Okay? So, susunod na provision, Article 1157, no? Kapag hinanap natin yung juridical tie or legal tie, pipili lang tayo sa limang nandito sa Article 1157 na ang sinasabi, obligations arise from law, contracts, quasi-contracts, acts or omission, punishable by law, crimes, na tinatawag din natin crimes or delict, no? And panglima, yung quasi-delict. So, isa-isahin natin yan. Paano nanggaling sa mga yan ang mga legal na obligasyon natin? Okay? 1158, law. No, it talks about law. Sabi dyan, obligations derived from law are not presumed. Only those expressly determined in this code or in special laws are demandable and shall be regulated by precepts of the law which establishes them and as to what has not been foreseen by the provisions of this book. Okay? Anong ibig sabihin ng not presumed? Hindi daw pwedeng haka-haka lang or hindi pwedeng hindi tayo sigurado sa sinasabi ng batas. Dapat daw yung obligasyon ay malinaw na nakasaad sa batas. Alright? Sa ang batas? So, dito sa New Civil Code o sa mga special law na nagawa or gagawin pa lang. No? Yun lang yung pwedeng i-demand. Kapag wala sa batas, yung obligation, no? O kaya hindi malinaw yung obligation na sinasabi ng batas, walang pananagutan si debtor or obligor. No? At hindi pwedeng mag-demand si creditor or obligee. Example, guys, pagbabayad ng tax ng buwis natin, no? Ang obligasyon natin na magbayad ng tax ay nakasaad sa isang special law. Okay? Dapat malinaw kung magkano ba yung tax na babayaran at para saan ba yung tax na dapat natin bayaran. Kapag malabo, yung sinasabi ng batas, no, tungkol sa buwis, so, syempre, may lusot tayo para hindi bayaran yung tax na yon. No? Kasi sabi ng Article 1158, obligation derived from law are not presumed. Alright? Kaya kailangan talagang maging mabusisi ng mga mambabatas natin kapag mayroon silang obligasyon na ipapataw, no, sa pamamagitan ng batas. So, alright. Sa pagbabawas ng buwis, tayong mga mamamayan, okay, ang tinatawag na debtor. Okay? Dahil meron tayong kailangang ibigay, ano yung kailangang ibigay? Yung buwis, yung tax. Yung obligation natin ay tinatawag na real obligation. Alright? At ang gobyerno naman, yung creditor. Okay? Kasi yung gobyerno yung nagde-demand sa atin na bayaran natin yung buwis. And then, ano naman yung prestation?
no? Siyempre, yung mismong buwis na ibibigay natin. Yun yung pinaka-object of the obligation. At ano naman yung juridical tie? Of course, the law. Okay? Dahil sa law, sa batas, galing yung obligasyon na yun. Alright? So, I hope malinaw sa inyo yung unang source ng obligation. So, may 4 pa. Okay? Next, na pwedeng panggalingan ng obligation natin is contract. Okay? Ayon sa 1159, no? Obligations arising from contracts have the force of law between the contracting parties and should be complied with in good faith, no? So we have to understand first what is contract. Ano nga ba 'yung kontrata? No, nakalagay dyan, contract is a meeting of minds between two persons whereby one binds himself with respect to the other to give something or to render some services. So, ibig sabihin, yung kontrata ay pagtatagpo ng utak, meeting of minds, meaning pagkakasundo, okay, ng dalawang tao, kung saan yung isa ay nangangako sa isa na mayroon siyang ibibigay na something or may gagawin siyang serbisyo. Okay? So, yung kontrata, pwede rin siyang tawaging agreement or sa legal term, mas malalim, stipulation. Alright? So, parang pag tinignan natin, yung definition niya, parang obligation din, no? Pero ang pagkakaiba nun, yung obligation kasi, mas malawak, guys. At pwede tayong magka-obligasyon kahit hindi natin gusto o hindi natin pinagkasunduan. Pero ang kontrata, specific siya, na pumayag ka, inayunan mo, nakipagkasundo ka, na meron kang ibibigay or may gagawin ka para sa kabilang party. Alright? Kaya ang obligasyon ay pwedeng manggaling sa isang kontrata. Okay? Na pinag-usapan ng dalawang party. So, sabi sa Article 1159, ang kontrata daw ay may kapangyarihan na parang batas sa pagitan lang ng dalawang parties na nagkasundo. Okay? Ibig sabihin, kapag wala kang kinalaman sa kontrata, hindi ka pwedeng makialam at hindi ka din pwedeng maapektuhan ng kontrata na yon. Hindi ka naman party. Alright? Yung dalawang taong nag-uusap lang ang may pananagutan kung ano man ang napag-usapan nila. Then, sabi din dyan, sa batas na yan, contracts should be complied with in good faith. Ano ba yung good faith? Alright? Ang ibig sabihin ng good faith sa batas, guys, wala kang gagawing panglalamang, wala kang gagawing panloloko. At talagang maayos mong tutuparin lahat ng terms and condition na napag-usapan ninyo. Okay? Kabaliktaran ng good faith is bad faith. So, dapat hindi ka bad faith sa pakikipagkontrata mo sa iba. Okay? No? Dapat mag-comply ka in good faith para wala kang maging problema. Of course, kasi kung bad faith ka, pwede ka nang makasuhan. Dahil nga sabi natin, obligation is a juridical necessity. Alright? So, that's the second source o pwedeng paggalingan ng obligasyon, kontrata. Alright? So, number 1 na source ng obligation is law. Pangalawa is contract. Pangatlo naman, ayan, quasi-contract. Ito, medyo hindi na tayo masyadong familiar kasi may quasi. So, ano ba yung quasi? Ibig sabihin lang ng quasi, guys, parang, alright? Or half-half siya ganun. So, pag sabi natin quasi-contract, parang kontrata. Okay? Or parang half contract. Hindi talaga kontrata, pero parang kontrata na din. Okay? So, pag tinignan natin tong Article 1160, nire-refer lang tayo sa other provision of law. Okay? So, Chapter 1, Title 17 of this book na New Civil Code nga. So, pag tinignan natin yung provision na yan, makikita natin yung tungkol sa quasi-contract. No? And sabi sa Article 2142, no, under yan nung provision na sinasabi ng 1160, ang quasi-contract daw ay there are certain lawful, voluntary, and unilateral acts which give rise to the juridical relation of quasi-contract to the end that no one shall be unjustly enriched or benefited at the expense of another. So, ang quasi-contract daw ay ginawa ng batas para walang mag-unjustly enrich
no, or ma-benefit, o ibig sabihin walang makinabang ng hindi tama, na ang kapalit naman ng pakikinabang na yun ay may nagdudusang iba. Alright? So, makikita natin yung example niyan sa dalawang uri ng quasi-contract. Okay? There are two kinds of quasi-contract. Number one is negotiorum gestio. Okay? Negotiorum gestio, voluntary management of the property or affairs of another without the knowledge or consent of the latter. No, ang simpleng halimbawa niyan, ganito. Okay? So, for example, umalis ka sa bahay mo, pumunta ka sa abroad para magbakasyon, no? Hindi mo naman binilin sa kapitbahay mo na tingnan-tingnan yung bahay mo na naiwan mo, no? Pero isang gabi, bumagyo, malakas ang kidlat, at tinamaan ng kidlat yung bahay mo kaya nasunog. Siyempre, napansin ng kapitbahay mo yung sunog. Kaya bilang pagmamagandang loob, pinatay niya yung sunog. And bukod pa doon, no, para hindi tuluyang masira yung bahay mo, o kaya para hindi ka manakawan, medyo inayos niya ng kaunti, no, yung mga nasirang bahagi ng bahay mo dahil sa sunog. Alright, pag uwi mo, galing abroad, so nakita mo yung nangyari sa bahay mo. Tapos, lumalapit sa yung kapitbahay mo, tapos sinisingil ka sa mga nagastos niya sa pagpaparepair ng bahay mo kahit papano. So, sabi niya, medyo, syempre, pinangalagaan niya yung ari-arian mo. Okay? At sinisingil ka, sabihin na natin, mga 10,000. Alright, so, question. May obligasyon ka ba na bayaran yung kapitbahay mo? Ano sa tingin niyo yung sagot? Alright, so, ang sagot ay yes, of course. May obligasyon ka na bayaran yung kapitbahay mo. Kahit hindi mo alam o wala kang consent sa ginawa ng kapitbahay mo, may pananagutan ka na ibalik sa kanya yung mga nagastos niya dahil, ang sabi ng batas, no one shall be unjustly enriched or benefited at the expense of another. So, yun yung essence ng quasi-contract. Dahil nakinabang ka sa paghihirap o pagdudusa ng iba, no? Tama lang na ibalik mo sa kanya, sa kapitbahay mo, no? Yung pakinabang na natanggap mo. Hindi ka pwedeng manggulang, guys. Alright? Hindi mo pwedeng sabihin, teka lang, hindi ko naman sinabi sa'yo na ipagawa mo yung bahay ko, Okay? So, yun yung mga reason ng mga magugulang, no? Pero pag ganun, makikita ng korte na magkakaroon kasi ng injustice. No? Hindi patas kapag kahinayaan na lang na nagdusa yung kapitbahay mo para asikasuhin yung ari-arian mo pero hindi mo siya i-reimburse. Okay? Kaya kung aabot sa korte yan, yung issue na yon dahil ayaw magbayad, mananalo yung kapitbahay mo. Kasi may prinsipyo ng quasi-contract sa batas natin. Okay? Para yan maiwasan ang panglalamang at manggugulang ng tao. Okay? So, walang kontrata sa una. Quasi-contract, no? Parang kontrata lang. Walang kontrata sa una, pero dahil sa nangyari na nakinabang ka sa effort ng iba, parang nagkakontrata na din. Okay? Nagkaroon ka ng obligasyon na ibigay sa kanya yung hinihingi niyang 10,000. Okay? And that is the first kind of quasi-contract, negotiorum gestio. Alright? So, second kind naman ay solutio indebiti. No? Payment or delivery through mistake. Ibig sabihin, nagkamali lang sa pagbabayad o pagde-deliver ng isang bagay. Okay? Example, no? Nasa bahay ka. So, namamahinga ka. Tapos, biglang may nag-doorbell. No? Social, dahil may doorbell kayo. No? May nag-doorbell, Shopee. Ang sabi, delivery daw. Tapos, nakita mo yung dineliver ay pinaka-latest na iPhone. Okay? So, ang sabi ng nagde-deliver, bayad na daw yun. Re-receive mo na lang. So, kaya lang, wala ka namang in-order na kahit na anong cellphone. Okay? Pero dahil iPhone yun, tinanggap mo na rin. No? So, syempre, ang saya mo, no? Kaya lang, after, sabihin na natin, 1 month, or kahit medyo matagal na, okay, nalaman mo na sa kapitbahay mo pala yung item na yun. Kasi dinedemand niya na siya yung umorder nun, tapos pinakitaan ka pa ng resibo na siya talaga yung nagbayad ng cellphone na yun, na i-deliver sa'yo ng mali. Okay?
question ulit, may karapatan ka ba? May karapatan ba yung kapitbahay mo na i-demand from you yung cellphone na madaling na i-deliver sa'yo? Sa tingin nyo? Or pwede mong sabihin, touch move na, sa akin na to. Kasi sa akin ay deliver eh. Saka, ang tagal-tagal na, no? Ngayon mo lang nire-retrieve. Okay, so pwede bang maging ganun yung dahilan mo? Okay? So, of course, ang sagot, no, may karapatan pa din si kapitbahay mo na kuhanin sa'yo yung iPhone. Okay? At dapat mong ibigay yon sa kapitbahay mo dahil siya ang nagbayad nun. Okay? Siya ang nagka-expense sa cellphone na yon. At ikaw ay unjustly enriched or benefited lang. No? Hindi makatarungan. Hindi tama, guys, na nakuha mo yung cellphone na merong nagdudusa namang iba. Okay? Kaya kahit wala kayong kontrata sa simula, parang nagkakaroon na rin kayo ng kontrata. No? At magkakaroon ka ng obligasyon na ibigay sa kapitbahay mo yung cellphone na natanggap mo sa Shopee na hindi naman sa'yo. Alright? So, paano naman? Kung hindi kapitbahay mo yung bumabawi ng cellphone, what if bumalik sa'yo yung nag-deliver? No? At sinabi niya na nagkamali pala siya ng delivery. Okay. Kailangan mo ba yun isauli? O hindi na? Kasi pagkakamali na nag-deliver yun, no? Baka pagalitan mo pa. Sabihin mo, kasi ikaw yung engot, no? Kasi nagkamali siya ng deliver. So, pwede mo bang sabihin yun? Pwede bang awayin yung nag-deliver? Nakasalanan mo yan. Hindi mo inaayos yung trabaho mo. So, syempre, wag naman ganun, guys. No? Obligasyon mo pa rin na isaoli yun. Okay? Walang pagkakaiba kahit sino pa yung nagde-demand sa'yo. Dahil, ang punto natin dyan, in the first place, through mistake ang pag-deliver sa'yo. Kaya kailangan mong isauli. No? Wag tayong sugapa, no? Wag tayong manlamang ng kapwa natin. No? Yun yung iniiwasan ng batas. Okay? Kaya kapag ayaw mong isauli, pwede kang i-demanda ulit sa korte. Alright? So, I hope malinaw yun sa inyo, guys. So, yun yung ibig sabihin ng quasi-contract. No one shall be unjustly enriched or benefited at the expense of the other. Okay? And that is the third source of obligation or pangatlong juridical tie natin, quasi-contract. It can be negosyorum gesto or solutio indebiti. Alright? Next, source of obligation naman ay acts or omission punishable by law, no? Na mas madaling sabihin natin na crimes or criminal offenses. Okay? Ano ba yung mga actions or omission hindi natin nagawa na punishable by law? So, in simple sense or sa mas madaling maintindihan, crimes or criminal offenses 'yon. So, in legal terms, tinatawag din natin siyang delict. Okay? Or delito, no? Crime or criminal offense yun. So, sa 1161, nire-refer lang tayo ulit, no? Sa ibang provision ng batas, kung saan natin mas mauunawaan yung mga obligasyon na kasama kapag nakagawa ka ng krimen. So, of course, guys, kapag ikaw ay napatunayan na nakagawa ng krimen or you are found guilty of a crime, automatic, you will be imprisoned. Okay? So, krimen yan, may kulong yan. Yun yung tinatawag natin na criminal liability. No? Kulong. But wait, there's more. Aside from being imprisoned, you will also be fined. Okay? May multa. May kailangan ka rin bayaran. You are not only criminally liable, guys, but you are also civilly liable. So, yung fine natin, tinatawag din natin siyang civil liability. So, sabi sa batas, may mga civil liabilities na kailangan bayaran kapag nakagawa ka ng krimen. No? At yung mga civil liability na yon, obligasyon yon. Okay, so ano ba yung civil liability na kailangan bayaran kapag nakagawa ka ng krimen? So, those are restitution, reparation for the damage caused, indemnification for consequential damages. Alright, so example, carnapping, no? Mabigat na kaso yan.
No, for example, nangarnap ka ng magandang sasakyan. Okay? Kasi natipuhan mo, no? At naiwan nung may-ari yung susi ng ng sasakyan niya. So, kinuha mo, nakarnap mo. And later on, napatunayan na guilty ka dahil talagang kinuha mo yung sasakyan ng ibang tao. Of course, makukulong ka. At bukod sa pagkakakulong mo, kailangan mo ring magbayad, no? Kailangan mong gawin yung tatlong civil liability na to. So number 1, restitution, no? Ibig sabihin yan, kailangan mong isauli yung sasakyan na kinarnap mo. Restitution yon, no? Kung may sasauli mo pa. Paano pag hindi na kayang isauli? What if ibinenta mo na sa iba or chinap-chap mo na, okay, para hindi ka mahuli, kaya lang nahuli ka pa rin, no? Kung hindi na kayang isauli, magbabayad ka na lang ng halaga kung magkano yung sasakyan na nakarnap mo. Okay? That is restitution. So, halimbawang naisauli mo na yung sasakyan, magbabayad ka ulit kung may nasira o may na-damage sa sasakyan para maibalik yung dating condition nun bago mo karnapin. Okay? So, yung pagbabayad mo ng mga nasira doon or pagpapaayos mo sa sasakyan na yon, ang tawag doon, reparation for the damage cost. Okay? At bukod pa doon, guys, magbabayad ka pa din ng consequential damages, no? At kagaya ng moral damages. Okay? Yun yung pinaka sikat na consequential damages, moral damages, na kasi sasabihin ng biktima, nagkaroon siya ng anxiety at depression dahil sa ginawa mong krimen na karnaping, no? Kaya nagde-demand siya ngayon na bayaran mo siya ng 1 million. So, pag in-approve ng court yun, wala kang magagawa. Kaya magbayad ng 1 million. No? And marami pang consequential damages. Meron ding attorney's fees, exemplary damages, and many more. Okay? So, that is the third civil liability, indemnification for consequential damages. Okay? So, saan galing yung obligasyon na yon na dapat mong bayaran? So, syempre, sa crime or sa delict. Okay? Paano po? Pag walang pambayad yung nangarnap. So, syempre, yung mga nangarnap ay mahirap lang naman, di ba? Paano kung insolvent na talaga? Or nalustay na lahat ng pera, wala na siyang pambayad. So, simple lang, madadagdagan yung sentensya niya sa kulungan. Alright, so may computation ang court dyan. Okay? So, kaya kung ako sa inyo, wag nang magtangka na gumawa ng kahit anong krimen. Kasi, mahirap. Talagang sasayangin mo yung buhay mo. Okay? Na makukulong ka na, mauubos pa yung mga ari-arian mo. Alright? So, yun yung pangatlo. Pang-apat. Okay? Pang-apat na source of obligation natin. Okay? So, ano nga ba yung una? Law. Pangalawa, contract. Pangatlo, quasi-contract. Pang-apat, crimes or delict. Okay? And panghuli, na pwedeng panggalingan ng obligation or tinatawag din nating juridical or legal tie ay quasi-delict. Okay, ayan, quasi na naman. No? Ibig sabihin, parang lang ulit. No? Quasi-delict, ano ibig sabihin ulit ng delict? Crime. So, pagka in-explain natin ng mas mababaw, parang crime. So, bakit parang crime? So, explain natin. Alright? So, sa Article 1162, nire-refer lang tayo ulit. No? Article 1162 is just only referring us to another provisions of law. No? Sa Chapter 2, Title 17 ng New Civil Code din. So, ibig sabihin, if we want to understand deeply what is quasi-delict, no, we have to go there. Okay? But in summary, guys, yun, discuss na lang natin. Ano ba yung quasi-delict? Paano ba nanggagaling ang obligasyon natin sa quasi-delict? So, alright, ang quasi-delict, no, by definition, quasi-delict, pwede rin siyang tawaging tort. Okay? In legal term, tort. Okay? These are acts or omission by a person, no, which
cause damage to another in his person, property, or rights, giving rise to an obligation to pay for the damage done, there being fault or negligence, but there is no pre-existing contractual relation between the parties. So meaning, may isang tao daw na nakagawa ng damage sa isa pang tao o sa property nito o sa karapatan nito, kaya nagkaroon siya ng obligasyon. Okay? Pero hindi naman sinasadya, guys. May fault or negligence lang. Okay? So, bakit siya parang crime? Kasi yung crime, may damage din na nangyari, no? Pero yung crime, sinasadya. Ito namang quasi-delict, parang crime lang yung may damage na nangyari, pero hindi naman sinasadya. Nagkaroon lang ng fault, pagkakamali, o negligence, pagiging pabaya. Okay? Kaya nangyari yung damage, no? At wala rin daw dapat nag-exist na kontrata sa pagitan ng mga parties. Okay, para masabi natin na quasi-delict or tort siya. Okay, for example, no, nasa Jollibee ka. Okay? So, then nadulas ka dahil basa yung sahig. So, na-damage ka. Nabali yung buto mo, tapos tumama pa yung ulo mo sa sahig. No? Kaya, comatose ka ng ilang araw. No? May pananagutan ba o obligasyon ba yung Jollibee na ipagamot ka o bayaran ka ng danyos, perwisyo sa nangyari sa'yo, sa aksidenteng nangyari? Sa tingin niyo? Of course, ang answer is yes. Basta mapatunayan na may kapabayaan yung management ng Jollibee. Alright? Paano kung may sign naman na wet floor, no? Pero ikaw yung doon pa rin dumaan kahit malinaw naman yung nakalagay na sign na wet floor, huwag kang dumaan doon. No? May obligasyon ba yung Jollibee kapag ka ganun? Ang answer is wala na. Okay? Pwedeng mawala yung obligasyon ng Jollibee kasi mapapatunayan na wala silang kapabayaan. At ikaw mismo yung naging pabaya, kaya ka na-aksidente doon. Okay? That is quasi-delict. Another example, no, for example, may naglalaro ng baseball sa bakanting lote, nakatabi ng bahay mo, no? Sa lakas ng pagtira or pagbat sa bola, tinamaan yung salamin ng sliding window mo. Okay? So, social, no? Sliding window. So, obligasyon ba ng nakatama ng bola na ipagawa yung bintana mo? Of course, yes. Basta mapatunayan na nabasag yung salamin ng bintana mo dahil sa pagkakatira niya ng bola. Okay? Baka naman kasi napunta lang yung bola sa bakuran mo, tapos ikaw pala yung nakabasag ng bintana mo, pero sinisisi mo doon sa naglalaro ng baseball. So pag ganun, ibang usapan na yun. Alright? So in short, pwede tayong magkaroon ng obligasyon kapag hindi natin sinasadya. Kahit hindi natin sinasadya. Basta nakaperwisyo tayo sa iba, no? Dahil sa pagkakamali o kapabayaan natin. Okay? Take note, sa tort, no, dapat walang kontrata ang parties kasi pag may kontrata sila, ibig sabihin hindi na quasi-delict 'yon, kundi contract na ang pinanggagalingan ng obligasyon nila. Okay? So para malinaw lang, differentiate natin, no? Ano bang pagkakaiba ng crime at tort? Okay? Sa crime, guys, no, merong criminal or malicious intent. Talagang sinadya na gawin ng krimen, pinagplanuhan, at talagang malicious yung intention ng nakagawa ng krimen. Sa tort naman, hindi talaga sadya. Pero may kapabayaan pa rin or may pagkakamali din pa rin sa part nung isang tao. Okay? Kaya nagkaroon ng damage sa other party. Alright? Sa crime, ang punishment ay kulong at fine. Sa tort naman, walang kulong, fine lang. Okay? Indemnification, no? For the damage caused lang, no? Pero walang kulong. Next, kapag nakagawa ka ng crime, ang kalaban mo na ay people of the Philippines kasi it affects public interest na. Okay? While sa tort naman, yung kalaban mo lang ay private person. No, na-damage dahil sa kapabayaan o pagkakamali mo. Okay? Sa crime, mayroong criminal at civil liabilities.
na na-discuss na natin kanina. Sa tort naman, civil liabilities lang. Okay? Ang crime, hindi pwedeng iurong basta-basta ang kaso. Hindi pwedeng i-compromise dahil nagkasundo na yung mga parties. Kasi nga kapag nasa korte na yan, public interest na. So pagka ayaw ng tumistigo ng mga biktima, so nakadepende na yung sa fiskal kung ipupursue pa niya yung kaso o hindi na talaga. Depende sa mga hawak ng ebidensya. Okay? Samantalang sa tort, pwedeng i-atras ng mabilis yung kaso once na nagkasundo yung mga parties. So pwede nang isarado agad-agad yung kaso kasi okay na. So pwede yun. So it can be compromised or be settled by the parties themselves. Okay? And lastly, sa crime, it must be proven beyond reasonable doubt. So, ibig sabihin nun, 101%, no? Walang kaduda-duda yung akusado talaga ang nakagawa ng crime. Siya talaga yung guilty sa nangyaring krimen. Pero sa tort, preponderance of evidence lang. O, ibig sabihin, pabigatan lang ng ebidensya. Ano ba yung dapat patunayan ng mga ebidensya na yon? No? Kung talaga bang may negligence o may fault yung nirereklamo. No? Kapag hindi yun napatunayan, so walang tort o walang quasi-delict. Kaya walang obligasyon. Alright? So, yung 5 na na-discuss natin, yun yung pinanggagalingan guys ng obligation na pwede din nating tawaging juridical or legal tie. No? Law, contract, quasi-contract, crime or delict, at quasi-delict. O pwede natin tawaging tort. Okay? So I hope you understand our lesson for today. And see you for our next session. Thank you guys. Take care and God bless.